Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga OFW laban sa tinatawag na third country recruitment schemes na naglipana sa social media. Si Bien Manalo sa sentro ng balita. Isa ang 38 taong gulang na si alias Liza sa muntikan ng mabiktima ng tinatawag na third country recruitment scheme. Tubong South Cotabato si alias Liza at dating overseas Filipino worker sa Saudi Arabia bilang domestic helper. Pero dahil sa naranasang pagmamaltrato sa amo, napilitan siyang umuwi ng Pilipinas. Dinuduraan niya po ako yung amo ko. Tapos yung time na po, sinaktan na talaga ako ni madam, yung hinampas ako niya. Tsaka hinampas ako sa kamay, tapos ginanon niya po ako. Dinuraan niya ako. Minsan po na matumba ako sa floor kasi wala akong pahinga eh. Hindi naman ako hayop para ganunuhin nila. Dahil sa matinding pagod, nagkaroon siya ng heart enlargement o abnormal na paglaki ng puso. Kaya lumapit siya sa Department of Migrant Workers para magpasaklolo na makuha ang mahigit isang buwan niyang sahod na hindi na ibigay. Gusto ko lang po yung makuha yung pinaghirapan po namin sa Saudi. Nagtrabaho kami ng maayos, tapos ginanon kami. Wala naman kaming ginawang mali doon. Bagamat hindi naging maganda ang kanyang karanasan sa kanyang amo, minabuti niyang hindi patulan ang alok na trabaho sa Dubai ng kanyang kaibigan. Alok nito ang dobleng sweldo na kinikita niya sa Saudi. Natatakot din ako baka yung nakita ko sa TV po baka mangyari din sa akin. Kaya hindi po ako nagpadala sa emotion ko na pupunta. Iniisip ko na lang po na makauwi ako ng safety. Nagbabala ang Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino worker laban sa tinatawag na third country recruitment schemes na naglipa na sa social media. Ito'y kasunod ng napaulat na ilang Pilipino ang naaresto sa Nigeria dahil sa cybercrime, economic sabotage at immigration violations matapos silang dalhin doon gamit ang tourist visas na hindi maaring gawing work permits. Tayo ready na nakipag-unayan sa ating law enforcement na para matigil yung mga offenders na sa Maynila, alala, ano dapat dyan, hindi na magduda sa kamarami ng tao na re-recruit sa inyo. Dapat siguro na rin sa ng employer, residence ng OFW. Nakikipag-ugnayan na rin ng DMW sa mga otoridad para matigil na ang ganitong klaseng online scam na bumibiktima sa mga OFW. Paalala naman ang ahensya sa mga nais magtrabaho abroad na maging maingat sa mga alok na trabaho abroad at sa halip ay magtungo sa mga DMW accredited recruitment agency para maiwasang mabiktima ng mga mapagsamantala. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.